Inihahanda ni Vladimir Putin ang kanyang huling at pinakamalakas na atae laban sa Ukraine sa pag-asang tapusin ang digmaan ayon sa sarili niyang mga tuntunin. Sa isang salbo, maaring magpakawala ang Russia ng hanggang 200 na mga misil laban sa Ukraine, habang may kakulangan ng mga interceptor para sa depensang panghimpapawid sa buong Europa. Isinusulat ito ngayon ng Institute for the Study of War at isinusulat din ito ng military analyst na si Konstantin Mashovets at sinasabi rin ito ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Lahat sila ay nagkakaisa sa opinyon na nabigo ang opensibang taginit at taglagas ng Rusya sa Slavyansko-Kramatorsk aglomerasyon sa Donbas, ngunit agad din silang nagbibigay ng medyo nakakatakot na prediksyon. Inihahanda ng Kremlin ang isa pang huling estratehikong pagsugod para sa taglagas-taglamig ng 2026. Kasabay nito, itinatala ng Washington Institute for the Study of War na nakita ni Vladimir Putin ang pagkakataon na pabagsakin ang Ukraine ngayong taglamig. Gamit ang kakulangan ng mga Patriot Interceptor, magtatagal ang digmaan hanggang 2027 dahil dito. Ngunit pagkatapos nito, maaring magkaroon ng katahimikan dahil ito na ang huling pagsisikap ng Kremlin. Pagkatapos nito ay wala nang anumang estratehikong saysay ang pagpapatuloy ng labanan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong larawan mula sa mga analytical na prediksyon hanggang sa mga tiyak na numero tungkol sa mga misil na nababanggit na ngayon. Sa madaling salita, sasabihin ko agad, hindi kailangang masyadong magpanik. Pero susuriin natin ng malinaw ang sitwasyon na meron tayo ngayon at kung ano talaga ang maaring pinaplano ng Kremlin kaugnay ng pagpapatuloy ng digmaan. Ako si Alexi Pecci, tara't sabay nating alamin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscribe, kaya't magiging lubos akong nagpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Ngayon na mismo, bago tayo magsimula, pakicheck ninyo. Pakiusap, tingnan ninyo sa ilalim ng video na ito kung nakasubscribe na kayo sa YouTube channel na ito. Maaring matagal na kayong nanonood pero hanggang ngayon ay hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Pindutin na ninyo ang subscribe button na yun na. Kaya, ang military analyst na si Konstantin Mashovets ay sumulat ng isang mahaba at mahalagang artikulo na talagang karapat-dapat bigyang pansin. Ayon sa kanya, si Vladimir Putin ay tumaya sa isang digmaang ubusan simula pa noong 2023. Ngunit nabigo ang plano ng Kremlin na manalo sa digmaan ng pag-ubos dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Ang kawalan ng kakayahan na maputol ang tulong militar at pinansyal ng kanluran para sa Kyiv, at ang kawalan ng kagustuhan ng China na mas aktibong makilahok sa agresyon ng Russia. Na parabang totoong umasa si Vladimir Putin na susunod ang buong kanluran sa halimbawa ni Donald Trump at ititigil ang tulong sa Ukraine. Pero hindi tumigil ang Europa. O kaya naman ay umaasa siya na ang Europa, kahit papaano, ay babawasan ang tulong militar at pinansyal at ilalagay ang Ukraine sa kalagayan na parang may tulong nga, pero lantaran namang kulang para ipagpatuloy ang depensibong digmaan. At sa ganitong kalagayan, mapipilitan ang Ukraine na pumasok sa isang kasunduan na pabor sa Kremlin. At idagdag ko na rin na ito mismo ang dahilan. Sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Federasyon ng Rusya, ilang beses na nilang sinabi nitong nakaraang 2 linggo na, kunwari, ang Europa raw ang pumili na ipagpatuloy ang digmaan dahil nagpasya silang ipagpatuloy ang pagsuporta sa Ukraine gamit ang pera at armas. Ibig sabihin, sa mga pahayag na ito, inilalantad nila ang tunay nilang plano. Sa kanilang kasawiang palad, hindi tinalikuran ng Europa ang Ukraine, patuloy pa rin ang suporta, nagbibigay ng mga linya ng kredito at iba pa. Pero, gaya ng isinulat ni Konstantin Mashovets, sa halip na aminin ang kabiguan ng digmaang ito ng pag-ubos, naghahanda ang Russia ng isa pang huling estratehikong pagsugod. Para dito, naghahanda ang agresor na Ruso para sa panibagong yugto ng mobilisasyon sa Federasyon ng Rusya, pero syempre, hindi ito magmumukhang hayagang mobilisasyon, ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Pinaiigting ng Kremlin ang mga pag-atake sa teritoryo ng Ukraine, inihahanda ang ekonomiya para sa gera, at kamakailan ay nagsagawa ng mga pagbabago sa pamunuan ng kagawaran ng tanggulan ng Federasyon ng Rusya. Paalala lang, si Putin, halimbawa, ay nagtalaga ng bagong commander ng parang katumbas ng puwersa ng mga sistemang drone ng Ukraine. Ibig sabihin, iba lang ang tawag nila sa estruktura nila doon. Pero nagsimula na rin silang mag-focus sa pagpapalakas ng mga kakayahang panghimpapawid at pang-drone. Susunod, magbibigay ako ng CP mula kay Mashovets. Na-realize na ng Kremlin ang dalawang pangunahing bagay tungkol sa kasalukuyan nilang estratehikong kalagayan. Ang patuloy na paglahok nila sa napakamahal na digmaan na ito sa ilalim ng estratehiya ng digmaan sa pag-ubos ay sobrang delikado para sa kanila mismo.
Kaya kailangan nilang bumilis ng husto at sa napakalaking saklaw. Ibig sabihin, ang ideya ay kung hindi na kayang manalo sa digmaan ng pag-ubos at ang digmaan na ito ay nagsisimula ng tumama mismo sa Moscow, syempre malinaw na ang mga pag-atake sa Russia na nangyayari araw-araw ngayon ay mahirap maisip noong 2022 at kahit noong 2023 at ang inaasahan ay mauubos natin ang Ukraine hanggang sa punto na susuko na sila. Pero malinaw na ang digmaan ng pag-ubos ay hindi na nagbigay ng resulta dahil lalo pang lumalakas ang Ukraine. Kaya, sa makatuwid, kung hindi magtagumpay sa digmaan ng pag-ubos, kailangan magbigay ng napakalakas na atake para mabilis na mailugmok ang kalaban sa pagkabigla at takot. At mabilis siyang mapilitang sumuko. At ang pangalawang bagay, ayon kay Mashevets, ay ganito. Nais ng Kremlin na ulitin ang malawakang opensiba. Isang malawakang opensibong operasyon gamit ang mga bagong puwersa, mga bagong tao at, maaaring, sa bagong lugar. Tungkol sa mobilisasyon, sa Russia ngayon, nagbigay ng utos sa mga riyon na palakasin ang pagre-recruit ng mga kontraktual na sundalo. At sinabi nila ng direkta, alinman sa kayo mismo ang makakahanap ng 400,000 mga Rusong Ivan na handang mamatay sa Ukraine o magdedeklara ng mobilisasyon na parang wala ng ibang paraan. At hanggang ngayon, ito ang opisyal na alam natin, 56 rehiyon ng Rusya ang nagbabayad na ngayon ng pera hindi sa mismo mga kontraktual na sundalo, kundi sa mga nagre-recruit na mga kontraktual, ibig sabihin sa mga headhunter. At sa ilang mga rehiyon, pinalaki pa nila ng 10 beses ang mga bayad sa mga nagre-recruit. Kaya hindi malabo ang bago mag-Oktubre ay makakalap pa rin sila ng sapat na mga Rusong Ivan sa ganitong paraan para hindi na magdeklara ng pangkalahatang mobilisasyon. O baka naman magiging katulad ito na nangyari sa Pensa. Naalala nyo ba yung mga eksenang yun? Halos nakakalimutan na ng lahat. Nakakalimutan na sila kung saan talagang hinuhuli ang mga lalaki sa kalsada. Pero ginagawa ito ng mas palihim, mas lokal, hindi sa buong bansa. At kaya naman, parang lahat ng mga Ruso, tiningnan lang yung mga eksenang yun tapos kinalimutan na rin. Sa ganitong konteksto, mas matindi pa ang tunog ng prediksyon ng Washington Institute for the Study of War kaysa sa Ukrainian analyst na si Mashevets. Ayon sa datos ng Institute for the Study of War, ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay hindi papayag sa negosasyon at pahahabain pa ang bigmaan hanggang sa susunod na taon dahil sigurado siya na maaari niyang samantalahin ang kakulangan ng mga Patriot interceptor missiles upang pilitin ang Ukraine na sumunod sa kanyang mga labis na hinihingi. Diretsahan ng isinulat ng mga analista. Ang muling pagtutok ng mga pagsisikap sa produksyon sa ballistic missiles ay nagpapakita ng layunin ng Kremlin na gamitin ang paparating na taglamig upang wasakin ang determinasyon ng Ukraine na lumaban. Ibig sabihin na yung taglamig mismo. At dito, talagang kailangang bigyang diin ng mga Ruso ay todo-todo ngayon sa paggawa ng ballistic missiles dahil alam nila na wala talagang magagamit ang Ukraine para ipantanggol ang sarili laban sa ballistic missiles. Susunod ay isang sipi mula sa ulat ng ICW. Naniniwala ang Kremlin na maaari nitong gamitin ang kakulangan ng interceptor missile sa Ukraine upang maiwasan ang pagpasok sa makabuluhang negosasyon o ang pagbibigay ng konsesyon sa kanilang mga maksimalistang kahilingan. Ang kamakailang matinding pagbawa sa supply ng mga Patriot anti-missile system ay mag-aambag sa pagpapahaba ng digmaan hanggang 2027. Ang lohika ni Vladimir Putin ayon sa pagsusuri ng mga analyst ay ganito. Maaring manalo ang Russia sa isang digmaang ubusan kung at tanging kung mapapanatili ng mga tropang Ruso ang inisyatiba at patuloy na uusad sa buong larangan ng digmaan habang sabay na binobomba ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. At sa ganitong paraan, mauubos nila ang kakayahan ng Ukraine. Ng Ukraine ay ipagtanggol ang sarili, pati na rin ang suporta ng kanluran. Isa pang sipi. Ang kakulangan ng mga Patriot na missile ay nagbibigay sa Russia ng pagkakataon na magdulot ng napakalaking pinsala sa Ukraine na yung paparating na taglamig. Binang resulta, ito ay mag-aambag sa pagkaantala ng mahahalagang negosasyon at sa lalo pang pagpapahaba ng digmaan. Kasabay nito, inihuhula ng ICW-ISW ang tiyak na direksyon ng pag-atake. Lalong magiging aktibo ang Russia sa pag-atake sa infrastrukturang pang-enerhiya ng Ukraine ngayong taglamig. At sa mga susunod na linggo ay magsisimula na ng malawakang pag-atake sa sektor ng enerhiya, partikular sa Kyiv na may layuning hadlangan ang pagsisikap ng Ukraine na palakasin ang mga sona ng enerhiya. Pagpapatuloy, basahin natin.
Ngayon, narito ang mga tsak na numero tungkol sa mga misil na ginagawang hindi na lang teora ang lahat ng mga prediksyon na ito, kundi paglalarawan na ng mga nangyayari na. Ngayon, ang kumander ng mga puwersa ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Robert Magyar Brody sa isang panayam sa Associated Press ay nagbabala na ang mga Ruso ay nagpaplanong dagdagan ang sabayang pagpapakawala ng iba't ibang uri ng mga misil mula sa mga barko, eroplano at mga ground launcher hanggang 200 na piraso ng sabay-sabay sa isang salpok. Sa ngayon, ayon sa kanya, kayang magpakawala ng kalaban ng higit sa 70. Partikular na 77 misil ng iba't ibang uri ng sabay-sabay. Sa isang salpok, 77 misil. Ngunit ayon kay Magyar, maaring tumaas ang bilang na ito hanggang 200. Kaya naman, ang tanging paraan para mabawasan ang kanilang bilang ay ang pag-atake sa lahat ng pasilidad na kasali sa paggawa ng mga misil ng Russia at pati na rin sa mga panlunsad. Tunay ngang kinumpirma ng datos mula sa Ukrainian Military Intelligence ang laki ng karerang ito sa produksyon. At ayon sa impormasyon ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang mga Ruso ay kaya magsagawa ng 3 hanggang 4 na pinagsamang pag-atake bawat buwan na kinabibilangan ng iba't ibang uri ng mga misil at mga drone. Ang mga target ay nananatiling Kyiv, Zaporizhia, Dnipro at Kharkiv bilang mga sentro ng industriyang pandepensa ng Ukraine. At ayon sa pangunahing mga uri ng sandatang misil, ayon sa datos ng GUR, natutupad ng Russia ang plano ng produksyon sa antas na 110 hanggang 120% ng itinakdang kota. Sa ilang mga modelo, lubos pang nalalampasan ang lahat ng mga planong ito. Partikular, ayon sa datos ng Ukrainian Intelligence, para sa mga misil na Onyx at Zircon, natapos na ang buong taon ng plano noong ika-3 ng Agosto ngayong taon. Ibig sabihin, ang Russia, sa kasamaang palad, ay naayos na ang produksyon ng mga misil at lampas pa sa sarili nilang mga plano ang kanilang produksyon. At inuulit ko, hindi ito ang personal kong opinyon. Ito ang pagtatasa ng intelihensyang militar ng Ukraine. Nagbabago rin ang mismong taktika ng paggamit. Hindi lang ito tungkol sa dami, kundi pati na rin sa oras ng mga pag-atake. Kung napansin ninyo, sa loob ng 1 linggo ay nagpakawala ang Russia ng mahigit 50 ballistic missiles at mas madalas nang umatake sa Ukraine sa araw. Nais nilang makamit ang sorpresa at mabigyan ng mas kaunting oras ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine para makapaganda. Isa pang patunay ng bagong taktika ng Kremlin ay ang paggamit ng mga jet-powered na drone. Sinabi ni Yuri Ignat, tagapagsalita ng command na hukbong himpapawid ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang mga sumusunod. Noong Hulyo, gumamit ang Russia ng 5 beses na mas maraming mga jet-powered na drone kaysa noong Hunyo. Mas mataas ng malaki ang bilis ng mga ito kumpara sa mga drone na may internal combustion engine, yung mga Shahed na tinatawag ng mga Ukrainian na mga moped. At hindi na sila kayang abutin ng karamihan sa mga drone interceptor ng Ukraine. Ang bilis ng mga ito ay limitado, mga 300 kilometro kada oras. Kahit na ipinakita na kamakailan ang mga tinatawag na drone interceptor, mga jet-powered na drone interceptor, na talagang kayang pabagsakin ang mga jet-powered na drone ng mga Ruso. Dagdag pa dito ang isang bago at mas nakakabahalang banta. Ito ang Russian satellite constellation na tinatawag na Rassvet. Ito ang katumbas ng Starlink. Tagapayo ng Pangulo ng Ukraine sa Radyo, Teknolohiya at Teknolohiya, si Sergei Flash Beskresnov ay nagbabala na pagkatapos ng pagpapalawak ng network na ito na katumbas ng Starlink, magkakaroon ng kakayahan ang mga Ruso na atakihin ang buong Ukraine gamit ang mga drone na kontrolado online. Ngunit paalala ko, sa kasalukuyan ay hindi magagamit ng Ukraine ang Starlink para sa online na pagkontrol ng mga drone sa ibabaw ng Russia. Bagaman nagpadala ng ganoong kahilingan si Ukraine kay Elon Musk at nakiusap na, hindi naman namin hinihiling na gamitin ang Starlink na sa ngayon ay hindi gumagana sa ibabaw ng Russia para tamaan ang mga sibilyang pasilidad. Hindi, ayos lang. Lilimitahan namin ang mga pag-atake sa mga launchers ng ballistic missiles at sa mga pabrika na gumagawa ng mga missile na ito. Pero sinabi ni Elon Musk na sa ngayon, hindi niya pinapayagan na gamitin ang Starlink para sa mga pag-atake laban sa mga Ruso. Dahil ayon sa kanya, panahon na raw para sa Ukraine na pumayag sa isang kasunduang pangkapayapaan at tapusin na ang digmaan laban sa mga Ruso. Samantalang ang mga Ruso naman, gamit ang sistemang ito na tinatawag na Rassvet, ay magagawang atakihin ang buong ating teritoryo gamit ang mga drone na may online na kontrol sa pamamagitan ng kanilang mga satellite na kumpletong ginagaya ang sistema ng Starlink.
At mas nakakabahala pa ang pahayag ng pangalawang pinuno ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, General Mayor Vadim Skibitsky, na nagkumpirma nito na ang Russia ay nagpapalawak ng sistemang Rasvet na mas mabilis kaysa inaasahan. Sa katunayan, pagsapit ng Hulyo 31, 16 na satellite na inilunsad noong katapusan ng Marso ay natapos na ang pagbuo ng operational group sa orbit. Ang mga satellite ay nagbibigay na ngayon ng hindi bababa sa 2 window ng komunikasyon sa ibabaw ng Ukraine na tumatagal na higit sa 1 oras bawat isa. Ibig sabihin, kapag ang mga satellite na ito ay dumadaan mismo sa ibabaw ng Ukraine 2 beses sa isang araw, tigi 1 oras, nagkakaroon na ng pagkakataon ng mga Ruso na online na direktang makontrol ang mga drone sa real time at subaybayan at maglunsad ng mga pag-atake sa teritoryo ng Ukraine. At ayon sa datos ng Ukrainianong intelihensya, ang layunin ng Kremlin ay palakihin ang kanilang grupo ng satellite hanggang sa 272 pagsapit ng taong 2027. Magbibigay daan na ito para halos tuloy-tuloy na pagmamanman sa teritoryo ng Ukraine at halos umabot na sa 1,000 ganitong mga satellite pagsapit ng 2030. Sa kabuuan, sa kasamaang palad, lahat ng mga hula na hindi magagawa ng mga Ruso na ilunsad ang sarili nilang bersyon ng Starlink ay hindi natupad. At ngayon, unti-unti nilang inilalatag ang sistemang Rasvet at mismong Flash ay umaamin na oo, ito ay talagang malaking problema. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga totoong problema ng Ukraine dahil sa lahat ng ito. Pagdating sa ballistic ng Ukraine, mahirap ang sitwasyon. Ang tanging sistema na mayroon ng Ukraine laban sa ballistic missiles ay ang Patriot system na kulang ang mga interceptor. Kapansin-pansin na sa isang punto ay tumigil na ang Ukraine sa pag-aanunsyo sa publiko kung ilang missiles ang ginagamit ng Russia sa mga pag-atake. Ito ay isang pagbabago na nagpapakita kung gaano kasensitibo ang impormasyong ito. Sa mga pinakahuling ulat, hindi na sinasabi ng Air Force ng sandatang lakas ng Ukraine kung ilang missiles ang pinakawalan at kung ilan sa mga ito ang napabagsak. Hindi na rin nila sinasabi ang bilang ng mga drone. At sa kasamaang palad, kailangan nating banggitin na dati ay may balita na wala ni isang ballistic missile ang kayang pabagsakin ng Air Force ng sandatahang lakas ng Ukraine. Dahil kulang na kulang talaga sila sa mga interceptor na missile. Ayon sa mga Ukrainian na source, pati ang Europa mismo ay kulang din sa mga missile. Ang mga Patriot na missile hindi kayang punan ng mga kaalyado ang kakulangan ng Ukraine dahil limitado rin ang kanilang sariling mga inventaryo. At ang mga Amerikano naman, gaya ng alam ninyo, ay naubos na ang kanilang mga inventaryo. At kung ano man ang ginagawa mula sa pabrika, agad itong ibinibigay para punan ng kakulangan ng hukbong sandatahan ng Amerika, hindi ng Europa. Kaya kahit ang mga Europeo, ang mga meron sila ay itinatabi nila para sa sarili nila dahil natatakot sila na baka kailanganin din nila ito balang araw. Kasabay nito, patuloy na pinapadalhan ng Hilagang Korea ang Rusya ng mga ballistic missile. 23 at KN-24 na sa pangkalahatan ay may napakalaking paglihis sa target. At kung maalala ninyo, noong Hulyo ay may insidente kung saan isang Hilagang Koreanong ballistic missile ang tumama sa isang bahay malapit sa Kryvyi Rog, isang pribadong bahay kung saan napatay ang buong pamilya. Kaya lumabas na lumihis ang missile na ito ng buong 15 kilometro mula sa target at tumama sa bahay na iyon. Narito ang pinakabagong balita tungkol dito. Personal na kinumpirma ni Vladimir Zelensky ang lawak ng eskalasyon at ang katangian nito habang kinokomento niya ang panibagong pag-atake noong gabi ng Agosto 11. Sa Kherson at Kharkiv, may mga tama sa mga substation kaya may mga pagkawala ng kuryente. Tinamaan din ang mga rehiyon ng Donetsk, Dnipropetrovsk at Mykolaiv. Bukod sa mga misil, higit sa 120 drone ang dumating sa Ukraine. Karamihan dito ay mga reaktibong Shahed. At narito ang pahayag ni Zelensky. Bawat hakbang ng Rusya, pagpapalakas ng produksyon ng ballistic missiles, pagkuha ng tulong mula sa Hilagang Korea, paghahanda para sa mobilisasyon, lahat ng ito ay nagpapakita na ang Moscow ay naghahanda hindi para sa kapayapaan, kundi para sa paglala ng sitwasyon. At dapat kumilos ang mundo ngayon, hindi na dapat maghintay. Mas mahigpit na pagpataw ng mga parusa lalo na sa mga kumpanya na sumusuporta sa digmaan ng Russia. Mas maraming tulong para sa Ukraine pagdating sa depensang pangimpapawid. Kailangan ang lahat ng ito para magkaroon ng pagkakataon ang kapayapaan. At sa gitna ng banta ng mga bagong pag-atake, paalala ko lang, si Zelensky noong 5 ng Agosto ay nanawagan sa mga lokal na autoridad na maagang ipatupad ang mga plano para sa katatagan na yung panahon ng taglamig. Kabilang sa mga pangunahing gawain na binanggit niya ay ang proteksyon ng kritikal na infrastruktura, pagtiyak ng sapat at dekalidad ng mga silungan at pati na rin ang pagpapalakas ng mga kakayahang kontrabalistiko ng Ukraine.
Kaya malinaw na magiging mahirap ang taglamig, ngunit kung paniniwalaan ng mga analista, para sa Kremlin, maaari rin itong maging huling estratehikong pagsulong na pagkatapos nito ay malaki ang mababawas sa kanilang kakayahan at mawawalan ng saysay. Dahil ang bigmaang ubusan ay hindi na rin kinakaya ng Kremlin, nahihirapan na rin sila dahil dito. Kaya ang taya nila ay magbigay ng huling malakas ayon sa kanila na dagok sa Ukraine at pilitin ang Ukraine na sa tagsibol halos pumirma na ng pagsuko. Ayoko ring sabihin na kailangan nating mawala ng pag-asa. Hindi ko sinasabing tapos na ang lahat, wala pang nawawala. Malinaw na nagpapatuloy pa ang digmaan. Sa kasamaang palad, hindi pa ito matatapos sa malapit na panahon. Mas mabuting maintindihan natin kung ano ang dapat paghandaan kaysa mamuhay sa mga ilusyon. At pasensya na. Hindi ko nasasabihin kung sino ang nagsabi na mauubos na ang mga raketa na may natitirang 10 o 20 raketa ang Rusya. Hindi, meron pa sila. At gaya ng sinabi ng Deputy Chief ng Intelligence, sobra-sobra pa ang meron sila. Ang mga Ruso sa kasamaang palad ay nauuna pa. Naungusan pa nila ang sarili nilang plano sa paggawa ng mga raketa na ito. Kaya ang magiging taya nila ay ang pinakamatinding pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang mga raketang ito. Kaya dito ko natatapusin. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo ang episode at huwag kalimutang pindutin ang kampanilya. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng isang independenteng YouTube channel para makadanggap ng ganitong klase ng impormasyon, bukas, walang anumang pagpapaganda, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong sa kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o kaya naman sa pamamagitan ng sponsorship direkta dito sa YouTube. Sa ilalim ng video na ito, pindutin lang ang boto na maging sponsor at pumili ng kahit anong paraan ng suporta na komportable para sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.